beloved Boss Mike Cervera. Ang post na nagpo-photocopy ng pera pero babala ng BSP, bawal yan at pwedeng ikakulong. Narito po ang Frontline Report. Yan na. It's not an original. Would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen. Photocopy now is considered as an original. Naging usap-usapan ang bahaging ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng kopya ng mga ebidensya. Naging laman tuloy ng debate online kung ituturing na rin bang original ang mga dokumentong photocopies. Ipinunto kasi ng prosecution lawyer na si Attorney Amando Legutan na base sa panuntunan ng Korte Suprema, pinapayagan ang paggamit ng photocopy bilang original evidence. Totoo naman kasi. Ito kasing mga DDS, ang tatanga. Biruin nyo, i-generalize nila na lahat na lang pwedeng ipa-photocopy. Kung pwede pala yun, di sana marami nang nag-photocopy ng buong katawan ko. At yun na ho yung, di ba? Katabi nila sa pagtulog, di ba mga kababayan? Hindi pwede nga ni. Kaya nga mga kababayan, pati pera, abay, ginawa nila na, ito, photocopy natin pera, pwede na lang gamitin. Mga tanga. Kundi ba naman kayong mga tatanga-tanga talaga? Bobo. Kaya nauubos kayo eh. Ang pinag-uusapan, yung photocopy gagawing ebidensya sa korte. Di ba? Yung pera, mga kababayan, yung pera, yung cheque, cheque na natin para mas matindi. Di ba? Yung cheque, mga kababayan, ay ipo-photocopy mo. Photocopy yung cheque. Di ba? Ngayon, ipe-presenta mo sa korte bilang ebidensya. Pwede yun. At kapag hinanap na yung tunay, nasaan na yung tunay? Ipinresenta mo na yung Xerox copy bilang mga ebidensya, di ba? Hahanapin ng judge. Nasaan yung tunay nito? Tsaka mo ngayon ipapakita. Kasi kadalasan, hindi naman madalas, pero nangyayari, yung ebidensya, biglang natatanggal, nawawala. Nakuha nyo? Kaya ang nangyayari ngayon, sa korte, pwede muna yung Xerox. Tsaka na ipapakita sa huli, kapag hinanap na ng judge, yung mga original. Nakuha ninyo? Etong ginagawa nila na sinasabi nila, pwede pala ang Xerox copy, photocopy. Pwede na tayong magpa-Xerox ng pera para gastusin natin. Di ba ang layo? Ang layo ho nung narrative sa kanilang pinapalabas eh. Yung kanilang pinapalabas, pinanliligaw nila yung katangahan nila. Nakuha nyo? Medyo malalim yata yun, hindi nila maiintindihan. Pinanliligaw nila yung pong katangahan nila. Yung pagiging inosente, ignorante. Yun. Di ba mga kababayan? Alam nyo na mga kababayan. Sige nga, sino na ang sanay sa demanda? Tulad yan, may dinimanda ako ng bouncing check. Baka sabihin nyo, nagbibiro ako eh. Eto, tignan nyo mga kababayan kung magkano yung, kung magkano yung halaga. Mga kababayan ko, ang dami nito, mga kababayan. Nasaan na? Sinend na sa akin yun eh. Eto na. Nako mga kababayan ko, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan. Ayan, yan. Kukuha ako ng isa. Ayan, marami yan mga kababayan eh. Dali, ito. Ang haba, ilan cheque yan mga kababayan. Ilan cheque yan? Marami. Ang halaga ng isang cheque mga kababayan, pare-parehas po pare-parehas. Tingnan nyo mga kababayan ko. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo mga kababayan kung magkano halaga. Magkano halaga? 500,000 kada isang cheque. Anong ginawa?
Oh, sabi ng abogado ko, sige, ipunin mo yung cheque, 500,000, no? Sabi niya, ilang piraso yung 500,000 na yan? Marami ito. Abot ito ng 20. 20 ha? Sige, i-xerox mo. Tumalbog ba na lahat? Tumalbog na yung iba. Yung iba muna, yung hindi pa tumatalbog, yun yung ating papailan ng kaso. Nako, mga kababayan ko, alumpihit ngayon yung yung dinemanda ko, mga kababayan. Nagmamakaawa, mga kababayan. Walang awa-awa. May kasalanan ka di ba? So anong ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Pwedeng gamitin mo nang ipresenta sa korte yung mga Xerox. Kaya alam nyo, nauubos talaga yung mga DDS Kasi, alam nyo yon, ibig ko sabihin, alam nyo kung ano ibig ko sabihin? Baka sabihin nyo, hindi mo naman pinakita kung nakapangalan sa'yo. Alam nyo naman yung mga yan ayan. Ipapakita natin. Paano ko ba ipapakita to, Arnold Lopez? Makikita yung ayan. Dali. Ayan. Tingnan nyo. Mga kababayan. Nawala. Nawala. Para makita nyo lang. Nakapangalan yan sa isang korporasyon ko. Nakapangalan sa isang korporasyon ko. Ako ang CEO. Ayan So, ibig sabihin, mga kababayan, ulitin ko sa inyo, puntahan natin yung Xerox, mga kababayan. Yung Xerox ay pwede nyo munang gamitin. Hahanapin naman ng judge yung totoo kapag ka duda siya dyan sa Xerox na yan Nakuha nyo, mga kababayan? Nakuha nyo? Pagka na good, ay tiyang, bakit hindi? Eto na. Pero di pa rin napigilan na kumalat ang mga meme. Naging printing shop na raw ang impeachment court. Pero ito ang iba. Dahil pwede na rin daw maging original ang photocopy, pwede na rin nga bang mag-photocopy ng pera? Kita nyo, mga kababayan, ang pinag-uusapan, ebidensya sa korte. Tapos, abay mga bobo, ginamit na pambala para siraan. Sino po? Sino ang sisiraan nila? Si Attorney Ligutan. Sa sinabi niyang yun. Kasi magaling yung Attorney Ligutan Kaya ngayon, pinanggigigilan nila. Ultimo si Badoy. Yung pangit, yung pangit, sagwa ng mukha Diba? Pangit talaga, mga kababayan nun. Kita nyo, mga kababayan, mukhang hanggang kaloob-looban maitim. Sabi ba naman NPA, ni Red Tag, yung si Attorney Ligutan, ganun yung mga, pagbanat nila kay Attorney Ligutan, character assassination ang ginagamit nila. Binabanatan na nilang ganun. Niregtag ngayon na NPA ni Badoy. Di ba, mga kababayan? Tapos ito, yung sinabi na pwedeng gamitin, yung Xerox, copy, photocopy, ng mga ebidensya, mga kababayan, ginamit nila, pinasirox yung pera, kundi ba naman mga tanga? Sige nga, mga kababayan, yung pera ba gamitin nyo kahit saan, pwede? Yung tinutukoy dito sa korte lang, alone. Sa korte lang gagamitin yung binabanggit na photocopy na pwedeng gamitin sa korte yan. At true, totoo yan. Kinatigan na ho ng Korte Suprema yan. Pinatunayan ng Korte Suprema. True. Anong ginawa nila? Matapos ito, nagsipagburahan. Binura lahat yung mga pinost na mga putang ina, lalong-lalo na yung kamuka at singlaki ni Weng-Weng. Yung alagang unggoy ni Aling Baba.
Mga kababayan ko, yung alagang unggoy ni Aling Baba, yung kasing laki ni Weng Weng. Di ba, mga kababayan ko? Ha? Oh, kita nyo? Ano? Nickel Sky. Oh. Mga kababayan, ewan ko. Di ba? Kilala mo yun, Jojo Chavez. Paborito mo yun eh. Tingnan nyo mga kababayan ang katangahan nila. Ay bawal nga ito. Mga kababayan, huwag nyong gagawin ito ha. Kaya, mapalad kayo. Mapalad ang mga naniniwala sa mga pinapaliwanag natin dito. Ai Chang, Jojo Chavez, Alicia Doran. Mapalad kayo't nadapo kayo rito. Mapalad kayo't napadpad kayo rito sa channel na ito. Dahil kung hindi, lahat kayo maliligaw. Bakit? Marami na tayo. Marami na tayong bago ang isipan. Ay, biruin ninyo. Maikwento ko lang. Ay, sana'y nanonood si Team 30 ngayon. Si Team 30 pala'y dating DDS. Kakapanood sa atin. Ayun, kita nyo, nagbago ang isip. Kilala nyo yun, di ba? Si Team 30. Di ba? Oo, kilala nyo yun. Tignan nyo mga kababayan. Si Team 30. Papakita lang natin. Team 30. 30. Happy. Ito. Yun. Tingnan nyo mga kababayan ko, ha. Hindi ko, yan. Nakita nyo mga kababayan, si Team 30. Ayan, tingnan nyo. Ano sabi? Basahin nyo. Ayan, sa baba. Ayan. Paano ba yan? Ayan, panyo po ako. Matagal nang nagchat-chat si Team 30 pala. Biruin nyo, sabi ni Team 30, Marites Musni, panyo po ako. Naliwanagan po yung isip ko. Dati po akong DDS. Dahil po sa inyo, aboy, na nagbago po yung pananaw ko. Ngayon sumusuporta na kay Pangulong Bongbong. Naalala nyo yung bida rito sa channel natin yun eh. Sikat yun, si Team 30. Sinong press 1 nga sa mga nanonood kay Team 30? Kita mo? Kasi, hindi mo mababasa. Malabo ba mata mong ha? To si Jojo Chavez, alam nyo? Eto na. Sige. Para maano ka. Matuwa ka. Eto na. Gagawin na nating video para sa'yo. Malabo pala mata mo eh. Eto na, Jojo Chavez. Wait lang. Naiba. Ito. Ito, daming ads. Yan. Ito na. Papapabasa ko sa inyo, sisend ko lang. Ayun. Hindi natin alam, di ba? Na ang ginagawa natin mga kababayan, doon natin malalaman na talagang marami pala tayong napapaliwanagan at napapabago yung isip. Dahil din sa inyo yun, syempre. Nakikita nila kasi yung mga comment nyo dyan at iba pa rin. Kaya mahalaga ho na inyong binababa nyo dyan yung mga opinion at pananaw nyo, mga kababayan. Ito, tanggalin muna natin yan. Tingnan nyo mga kababayan. Ayan, nako. Baka i-add nyo na yan, mga kababayan, Si Hope Espinosa ang pangalan niya, ano sabi? Panyo po ako. Ako yung dating DDS na kinontent mo nung isang araw. God bless Sir Mike. Salamat at sana magpatuloy po kayo sa ginagawa nyo dahil sa inyo, sa kagaya nyong vlogger, namulat ako sa katotohanan. Isa kayo sa rason bakit ako napaisip na muli ang pagkineme. Suporta kay Duterte. Kita nyo mga kababayan, yan So, mahalaga mga kababayan yung ginagawa ninyo. Diba, Clarita R? Kayo, Fernando Gomez, Romy Labrador. Nakakatuwa kasi marami pala tayo, diba? Pinapor. Ito si Jojo Chavez, ang gulo-gulo.
May pinorward ka ba? Wala ka namang pino-forward. Ay, nako. Oh, anyways, dito tayo sa pera. Pasok! Ganitong larawan online na nagpapa-photocopy ng peso bills. Paldo-paldo tuloy ang netizens. Easy money ika nga. Pero hinay-hinay lang mga kapatid. Sabi kasi ng mismong Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal yan. Ayon sa BSP, bawal mag-reproduce o magdami, kopyahin o gayahin ang anumang Philippine banknotes nang walang otorisasyon mula mismo sa Central Bank. Ayun! Kaya naman pala. Commander Churba, Adel Barongan. Kaya naman pala. Nagsipagburahan ng mga putang inang mga DDS na nag-upload, nag-post ng mga sinerox na mga pera. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Oo, sabi ni Roman na sarap. Abangan nyo sa Bingador, ha? Oo, iimbitahin natin sa Bingador. Pag nakauwi na siya, ha? Grabe, no, mga kababayan ko, no? Iba, matindi, mga kababayan. Si Libayan gusto ko makita, Boss Mike. Ewan ko dun. Pangit, eh. Hindi ko trip yung mga style, eh. Ayoko ng ugali, Addictus Rex ni Libayan, Hayop na yun. Di ba, no? Addictus Rex. Di ba mga tropa nyo dati yon? Hayop na yun. Oo. Sagwa ng ugali, oo. Parang parang asong ulol na bigla na lang nangangagat, no? Alam nyo na, mga kababayan ko. Nako, eto na nga. Mapunta na nga tayo dito sa mga banat ng mga DDS na kaya hindi sila lumalago. Eto na, pasok! Ang pang-red tag. Isa pa ito, no? Tong mga malulupit nating mga girl, lalo. Pwede tong i-back to back kay no? I-back to back kay Team 30. Alam nyo, kapag ka may sumisikat, may nalalaos. No? Tama ba, Addictus Rex? Pag may sumisikat, may nalalaos. Totoo, di ba? Kita nyo. Si Atty. Claire ngayon, sikat na. Yung mga basher, laos na. Hindi na marinig, hindi na makita. Tigil nyo na yan, oy! Walang panahon na ng dinosaur, nagbablog na kayo. Abay, wala pa rin tira. Kakahiya kayo, Diyos ko. Aamot-amot na lang kayo. Ganon. Amot-amot na lang kayo sa mga sikat na vlogger na katulad ko. Yabang mo, Boss Mike. Siyempre, hindi. Joke ko lang yun. Kung meron man tayong mga vlogger na kilalang sikat, nandiyan si Madam Granada. Nandiyan si Inday Team 30. Nandiyan na yung mga kaibigan natin. Di ba? Lahat yan, mga kababayan, sikat yan. Sa totoo lang, mas kilala sila, mga kababayan. Ako, ilan lang naman kayo rito. Di ba? Siguro, kilala lang ako sa mga pag nakakasalubong nyo ko, papapicture kayo ng nagpapapicture. Pero sa kanila, niyayakap sila eh. Sana all. Di ba? Sabi ni Commander Chorba, ako nga, Boss Mike, 5 taon na daw, gustong pabagsakin, nakatayo pa rin. Talaga ba? Ay, oo, nakaapak pa rin ang aking paa sa lupa. Tandaan mo yan, Arnold Lopez. Yayain nyo ako ngayon, kumain kay Mang Romy. Sige nga. Sino gustong kumain kay Mang Romy? Lilibre ko kayo. Tara. Sa mga gustong kumain kay Mang Romy, anong oras na ba? Parang sarado, linggo. Linggo pa lang ngayon, sarado. Sa Lunes, bukas! Bukas, kakain tayo kay Mang Romy. Arnold Lopez. Nandyan ba si Irene Santiago? Kain tayo siya kay Mang Romy. Gusto nyo? Lilibre ko kayo lahat. Baka kala nyo. Lahat. Si Aling Roda.
O ito si Aling Roda, natatandaan nyo ba? O, Marcoleta at doktor, nagsabwatan sa peking sakit ni Marcoleta. Kita nyo? Si Aling Roda, mga kababayan, isa rin itong DDS, kita nyo? Kakapanood sa atin, no? Naging iba na yung pananaw. Ano ang ibig ko sabihin, Ai Chang? Ano ang ibig ko sabihin? Wala na, palasak na ang mga DDS. Eto na naman si Catherine Galpo. Kapag ka nakita mo na naman ako, bigla ka sisiba. Ay, hindi. Huwag natin anyayahan si Antonio del Castillo. Pag nakita mo si Antonio, sumisibat ka eh. Puro ka ganyan. Ito na. Binanatan. Nino? Naalala mo yun, Arnold Lopez? Naalala mo si Aling Roda noon? Lapot din dugo mo dyan kay Aling. Hindi na, grabe ka naman, ano nga? Hindi. At least napabago natin, pinagtyagaan natin eh. Di ba? Pinagtyagaan natin eh. Uy, puta. Alam ni Michaels kayo, anong Anli Shabaw? Yun na yun, Shabaw talaga yung lugaw dun. Puta eh, yung mga sasabit-sabit sa dila mo, yun na yung talagang kanin. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ito na. Banatan mo. Banatan mo. Banatan mo si Badoy. Pasok. Usapan natin ang pang-red tag. Galawan ng mga taong tila walang sustansya ang utak. Malnourished. O na-dislocate siguro ang utak at napunta sa talampakan. Nag-iisip sa paa. Si Lorraine ay muli na namang umutot. Ang amoy na yan. Umutot ng bahaya. Bahaya. Yung gusto ko yung mga banat na ito eh. Ay, grabe Ito na. Na iniuugnay si Attorney Ligutan sa isang terrorist, quote-unquote, terrorist organization. Bagay na maraming observers, lawyers, at media ang naglalarawan bilang red tagging. Para sa yes, grabe. Para sa kaalaman ng lahat, si Attorney Ligutan, usa ka bisdak lawyer gikan sa Cebu. Nako. Ano yun? Siya ay bahagi ng private prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nako. Kaya nire-red tag, ha? Kaya nire-red tag, Hindi nyo makakinakaya si Ligutan, Oy, Badoy, baka nakakalimutan mo. Nire-red tag mo ng nire-red tag. Lahat na lang ng mga magagaling. Para kunyari, mawalan na ng gana, no? Kasi gusto nila na yung bang mawala sa focus yung abogado. Nakuha nyo? Style yan eh. Kailangan, tirahin nyo ng tirahin. Siraan ng siraan. Ganon. Yung si Atty. Ligutan. Sumisikat tuloy, mga kababayan, Pero, bago ka sana mang red tag Badoy, pangit ng pangalan mo, kamukha mo. Isipin mo muna. Di ba si Digong yun, yung nagsasabi ng, mabuhay ang MPA! Mabuhay ang MPA! Di ba mga kababayan, si Digong ang nagdaganon. O bakit di mo sabihin na MPA si Digong? Di ba? Yan ang trabaho ni Badoy, mang-red tag, mga kababayan. Yan lang ang trabaho nun, man-red tag ng man-red tag. Papel niya yan. Di ba? Boss Mike, bilisan mo. Di ba? Tuloy. Ang tanong ko lang kay Lukring Badoy, hindi ka pa ba nadala? Hindi. Once you found guilty by the Supreme Court of indirect contempt dahil sa pangreregtag mo sa isang Manila judge. Totoo yan. Ilang beses na ang yan eh. Napatunayan na talagang fake news yan si Badoy. Di ba? Yung ganong itsura, mga kababayan, mahirap pagtiwalaan yun. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Romy Labrador, role ni Badoy yan. Di ba? Bakit? Natandaan nyo ba, Atty. Empoy?
si Atom Arroyo, di ba? Ni Red Tag, Nino? Ni Red Tag ni Badoy at saka ni itong Kalbo, panot, oo. Si Kalbo na, panot pa na malaki tiyan, mga kababayan. Yung rallyhista ng mga Duterte, sino yun? Yung Kalbo, malaki tiyan, panot. Oh, sino yun? Kilala niyo yun? Ano yun? O yun, si Eric Celes. Di ba, mga kababayan ko? Yung Eric Celes, mga kababayan, yan. Masahol pa, Arnold Lopez, bumusina ka. Di ba, mga kababayan? Yun, silang dalawa. Ni Eric Celes, mga kababayan. Ano nangyari, mga kababayan ko? Ayun. Na-convict sila, talo sila. Pinagbabayad sila ng danyos perwisyos at mga iba pa na babayarin, Pinay Paparasi, Bentong, Pilita David, Sab-Anelasyon. Pinagbabayad ng milyon-milyon Natandaan niyo yun? Yan ho ang ginawa ni sino? Yan. Itong puki ng inang mga red tagger. Oo. Pang-red tag sa mga kalaban nila. Basta kalaban nila, MPA tawag nila. Ganon. Do I have to remind you of Atom Arroyo's case against you and Jeffrey Celis? Nagbayad ka na ba? Hindi na natuto. Yes. Suspended medical practitioner ka nga pala. For red tagging healthcare workers. This is not a simple... Kita mo, ang kanyang practitioner, mga kababayan, sinasabi, yung pagiging red tagger. name calling. Kapag walang sapat na ebidensya at basta mo na lang iniuugnay ang isang tao sa armadong kilusan o terorismo, you're threatening a person's life, liberty, and security. Tapos na ba sa argumento? Kaya red tagging na lang, imbis na sagutin ang punto, sisiraan ang tao, na hala, kung tinuod man kahana, maglatag ng ebidensya. Dili. Correct! Tulad ni Panelo, sabi nga si Heidelin Diaz nga pala, yung gold medalist nating atleta. Abay, ni-red tag din ni Panelo. Nag-sorry na yata, Attorney Empoy, nag-sorry na yan, si matanda. Bakit? Kasi nga, mukhang hindi sumama sa gusto nila. Magbinaho sa social media. Ayan. Well, Oo nga. Ayan Badoy, sabi wag kang magbinaho. Paano hindi ka sasabihan ng wag magbinaho? Ang baho ng itsura mo. Tanong nga ng marami, naliligo ka pa raw ba? Ano na lang ang amoy mo? Bakit kayo ganyan, Ang babantot ng mga itsura nyo. Idol ba kayo ng mga vlogger na hindi rin naliligo? Na nanggigitata? Diyos ko! Na kahit nakahiga, nagbablog, mga kababayan. Tapos pag nakahiga, pag gumanon, kitang-kita mo ang itim ng kili-kili, may buhok pa. Grabe grabing mga kabababoy, mga kababayan. Yan ba ang gusto nyong mga kakampi? Yung mga ganitong itsura namin. Yung mala Attorney Claire Castro, di ba? Kayo, tingnan nyo naman yung mga itsura, ayoko na magsalita. Tingnan nyo, mga kababayan, mula kay Badoy, mula sa grupo ni Banat Bay, mula sa kaaway ng grupo nila Banat Bay, mula kay Maharlika, dinadaan na lang sa filter at saka paiba-iba ng buhok kasi nakakalbuho si Maharlika. Sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, si Maharlika mukhang tumama na yung malalang sakit niya. Kaya hindi na makapagpakita ng itsura niya. Bakit? May malalang sakit si Maharlika, mga kababayan. Ayokong banggitin pero yun yung sinabi sa sa ating bolang kristal. Sabi, bakit? Sabi sa akin ng bolang kristal, di nga ako nagtatanong Sabi niya, Boss Mike, bakit ba hindi mo tinatanong kung bakit pa iba-iba ng piloka si
Maharlika. Ay, pakiulit, sino ang paiba-iba ng piloka? Marcoleta ba? Hindi, si Marcoleta, hindi na masisira yung piloka, sabi ni Bolang Cristal eh. Oo. Di ba? Sabi, mga kababayan, hindi na masisira yung piluka ni Marcoleta. Matibay yun. Hermes yun eh. Si Maharlika ang tinutukoy ko. Hindi mo ba tatanungin kung bakit pa iba-iba ng piluka? Si Maharlika? Bakit? Kasi nalalagas na yung mga buhok niya. Meron siyang malubhang karamdaman. Alam mo ba? Putik na yung mga kababayan. Ay, nalungkot ako bigla. Nalungkot ako. Maharlika, kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Manalig ka. Manalig ka at magsisi ka. Magsisi ka sa lahat ng mga kasalanan ginagawa mo. Magsisi ka sa pagsira mo kay Pangulo. Magsisi ka sa mga fake news na mga pinagsasabi mo. Di ba? Nandiyan ba si Chris Ulo? Oy, magparamdam ka, Chris Ulo. Magsisi ka, Maharlika. Bawiin mo yung mga sinabi mo. Hayop ka. Wala na, mga kababayan. Nauubos na ang buhok ni Maharlika. Wala na, mga kababayan. Pa-Diyosa-Diyosa ka pa. Piling Diyosa pa yun, Kana si Maharlika, piling Diyosa, pero anggas pang naman ang balat niya. Baluga, mga kababayan, sa personal, maitim. Negrita. Negrita. Negrita, di ba? Jojo Chavez. Negrita. Sa lahat naman ng Bisaya na nakita ko, si Maharlika ang negra. Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Why do I even expect some common sense from people who have already lost their mind to fanaticism and are addicted to Digong's rotten buka juice? Hindi. Ano ba to? Miss Granada. Lovely. Miss Lovely. Kaya sila nandyan kasi nga may pera. Kaya sila nasa panig ni Digong, may pondo, may pera. Di ba Hoyas? Di ba Elena Badilla? May pera pinaliwanag ko na nga kanina eh. Sa panig ni Pangulo, walang pera. Kung gusto mo magkapera, mag-apply ka ng mga trabaho. Ganon. Kailangan may kapalit lahat yun, pinaghihirapan ng pera. Kay Pangulong Bongbong. Sa kanila iba. Ang utos ng mga Duterte, siraan nyo ang administrasyon, i-distab ninyo ang administrasyon. Eto, magaling ka, sa iyo to, pera. Magaling yung Mike Cervera, rekrutin mo na yan. Mike Maharlika, rekrutin mo yan. Yung Mike Cervera, rekrutin mo. Operan mo. Magkano yan? Sabi ni Maharlika, hindi yung nabibili yan kasi hindi naman yan mukhang pera si Mike Cervera eh. Sabi ni Maharlika, Addictus Rex. Kaya nga sabi ni Maharlika, ay mabait yan si Mike Cervera. Hindi yan pera-pera. May prinsipyo yan. Kaibigan ko yan, sabi ni Maharlika. Hindi ako nabayaran, mga kababayan, sa madaling salita. Hindi ko naman kailangan ng pera eh. Nabubuhay naman ako sa pagkain ng lugaw ni Mang Romy. Magkano lang yun? 'Di ba? Magkano lang yun? Yung lugaw ni Mang Romy, alam ni Arnold Lopez. Piso-piso lang, isang maliit na mangkok. Pag malaking mangkok, 2 pesos. Magkano yung baboy, ulam, tokwa? 5 piso, mga kababayan. So wala pang 10 piso, busog ka na. Di ba? 10 piso lang, busog ka na eh. Hindi ka nga... Alam mo yan, Addictus Rex, ha? Alam mo yan. Hindi yan na bago. Bakit naman tayo sasama dyan eh?
saliwa sa ating paniniwala yung kanilang pinaglalaban, ay hindi nyo mo ko makukuha. Dahil ako, mga kababayan, tunay na sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Ayoko naman na self-proclaim na ako ay isang tunay na loyalista. Gaganong-ganong ka, no? Loyalista ko. Kaya kahit sino, lalabanan ko. Ako ang magiging, fighter. Ganun. Ano? Ako ang manananggol. Ganun. May kilala ba kayong ganon, mga kababayan? Tanungin nyo kung nasa na yun. Tanungin mo, kung nasa na yun yung mga gumaganon, ano? Wala na, di ba? Ang problema, kayo, ito, para sa mga vlogger na mga sumusuporta kay Pangulo. Makinig kayo sa sasabihin ko, sa lahat ng mga vlogger na sumusuporta kay Pangulo, wag kayong wag kayong umasa ng kapalit. Tapos kapag hindi kayo napagbigyan, doon sa inaasahan nyo na kapag kayo nagipit sa mga personal ninyong pinaglalaban, tutulungan kayo ni Pangulong Bongbong. Wag ganon. Wag ganon. Hindi kailanman ninyo gawing panangga na kayo ay sumuporta. Ang pagsuporta kay Pangulo, choice nyo yan. Choice nyo. Dahil kung ang pagsuporta ninyo, iniisip ninyo may kapalit yan, kalimutan nyo na lumayas kayo, pumunta kayo kay Sara. Diba, mga kababayan? Tapos, sasabihin para bang obligasyong tulungan. Diba? Ang tulong ay tulong. Hindi dapat isinusumbat. Ang pagsuporta natin kay Pangulo ay choice natin yon. Hindi kayo pinilit. Walang pumilit sa'yo. Walang kahit na sino. Na sinabi, dito ka. Oo, dito ka sa amin lahat. Oo, lahat ng kailangan mo ibibigay namin. Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo, karangyaan, kayamanan dito sa ibabaw ng mundo. Walang ganon, putang ina mo. Nakuha nyo, mga kababayan, maliwanag yan, walang ganon. Paano yung mga vlogger nyo, mga umaasa, mga hinampil. Patangan nyo. Sige, tuloy. Sakit sa tiyan yan. In a democracy, hindi dapat ginagamit ang red tagging bilang sandata laban sa mga abogado, mamamahayag, o sino mang may ibang pananaw. Tsaka Mike Cervera, tsaka Lovely Granada, tsaka lahat ng vlogger, sila Chris Ulo, sila Jojo, Chavez, sila Arnold Lopez. Huwag niyong i-red tag, puki ng ina nyo. Tuloy! Intimidated na ba sa isang bisdak? At hanggang ngayon, tapon putik na lang? Liwat-liwat radyod mong mga mahilig sa blood bath o blood tuning. Ang bagoy mo, Ring. Ginawa mo ng personality ang apelido mo. Apelido ko Granada. Kaya yan, pinasabog ko na rin sa mukha mong puro red tags. Because I am not a Granada for nothing. Charis! Diba? Shukran. Kita nyo? Ito naman si Michael Sky, gusto mo lang akong i-booking Sabi ni Michael Sky, Boss Mike, anong talent mo? Nakakabengbang ako ng walang ligawan. Ang tao pa mo Huwag niyo akong tinatanong sa mga ganyan dahil, Angelito Ontalan, my pet service. Kahit itanong mo pa kay Jojo Chavez, tsaka kay Alicia Duran, tsaka kay Arnold Lopez. Ano tinatanong ng ganyan? Ay, nako. Yaan!
Our beloved Boss Mike. Boss Mike.